paghihintay at ang pagdududa. Habang naghihintay na makita siyang bumalik, masuyong na alaala ng dalaga ang liwanag ng madaling araw na naghahayag sa mga mata ng kanyang asawa. Mga matang malambing at maamong tulad ng isang kordero. Naantig siya sa pag-alaala sa bilin na kanyang ibinulong. Ang gusto ko lang ay huwag kailanman isinara sa akin ang iyong mga mata. Naalaala rin niya ang mapagmahal na sagot nito. Mahal, ang kamatayan lamang ang makapagsasara sa kanila. Ngunit kahit ito ay hindi magsasara sa kanila magpakailanman, sapagkat sa bukang liwayway ng walang hanggan, muling mabubuksan ang mga ito para sa iyo ng isang ningning na hindi kailanman mapaparam ng anumang anino. Dala ng langang alala ito, nasaksihan ng batang may bahay ang paglubog ng araw sa libingan ng kamatayan at buhay. Habang ang huling sinag nito ay bumabalot sa parang at nag-iiwan ng kanyang pusong humihibig sa panalating, isang pusong nanatiling hungkag. Nakakunot noo sa pag-aalala, nagtanong ang dalaga, bakit hindi pa dumarating ang aking minamahal? Dala ng matinding pagnanasa, tumakbo siya patungo sa bahay ng kanilang mga ama, kung saan inasam niya ang kanilang pagkikita. Tinawag niya ito ngunit walang sumagot, maliban sa ingay ng mga yabag ng kanyang mga magulang na lumabas upang salubungin siya. Anak, hinahanap mo si Abel. Tanong nila, hindi pa ba siya dumarating? Hindi sagot ng dalaga, ngayon ay luhaan na, hindi pa siya dumarating. Bagamat nababahala, niyakap ng mga magulang ang anak na babae upang aliwin siya. Anila'y malapit na itong nasa kanyang mga bisig, ngunit may bahid ng pangamba. Tinanong ng ama ang kanyang anak, kailan pa siya umalis? Sandali lamang matapos kaming magising sa madaling araw, tugon niya. Sumunod sa sagot na ito ang isang nakababahalang katahimikan, habang sila'y walang saysay na nagsisikap na matagpuan ang anino nito, sa parang nanaliligo sa huling dapit tuhaw ng liwanag ng malalim na nagbuntong hininga. Nag-iisa lang ba siyang umalis? Sikay nang gumising sa umaga, humihingi ng isang kordero, at si Abel ang sumama sa kanya. Sagot ng dalaga sa pag-ungol, ang katotohanan ay unti-unting sumasambula. Nabahala, nanahimik si Adan at nagtungo sa bahay ni Cain. Du'y tinawag niya ito, ngunit walang sumagot. Sa kanya binuksan ang pinto papasok sa kubong iyon, kung saan nabasa niya ang malungkot at tahimik na pasimula ng isang masakit na kataksilan. Isang katotohanang pinatunayan ng isang damit na may mansa ng dugo na naglalaho sa mga anino. Pinalo ng matinding dalamhati, nabuwal si Adan sa lupa at humagulgol, ngunit hindi